Para lang sa mga tao ining kabuntagon nga gipilit nila ang pagsalig sa giula ni Kristo nga dugo niya dito sa krus Kalbaryo. Para sa mga tao nga mituo sa kitawag kamatayon niya dito sa krus Kalbaryo, nga din gilubong siya, nabanhaw siya human sa 3 ka adlaw. Kung ang tao nibutang sa iyang pagsalig sa unsay gihimo ni Kristo sa krus Kalbaryo, sigurado siya mamuabot man siya ang kamatayon, dala siya sa kitawag rapture, ang iyang pagapuntahan mao ang lugar sa paraiso nga gi-describe sa Biblia, third heaven. Usa ka lugar nga diin gitawag og puloy-anan sa Dios. In other word, makig-uban kitag puyo, kauban ang Dios. Kasi kung hindi ka na mag-impeach, ay wala impeach time ni Christ. It is a one-man rule. Okay, 1 Corinthians chapter 1 verse number 23, and then chapter 2 verse number 2. Ako ang basahon din sundis yung mga mata. The Bible says, "But we preach Christ crucified, unto the Jews a stumbling block, and unto the Greeks foolishness." Chapter 2 verse number 2. "For I determined not to know anything among you, save Jesus Christ and Him crucified." Since this coming week or this week will be a celebration daw sa gitawag og crucifixion of Christ, daghang mga tao nga sa ulog sa pagkamatay ni Kristo Jesus, and napuyuban nga magsiga sunsoon sa gihimo ni Kristo Jesus. So they are blind sa gitawag og purpose nganong gihimo na ni Kristo Jesus. But there are a lot of questions ining kabuntagon nga atong pagtagad kung imong makita dinhi sa kapangutana diha nga, why did God Almighty allow His dear Son to be crucified by a bunch of ragtag, stinking, drunken, redneck Roman soldiers? Imong tan-awon ba anong gi-allow sa langit mong Amahan, sa labing gamhanan nga Dios, nga iyang bugtong anak, pinalanggang anak, gi-allow niya nga ma-crucified? Ining klase sa mga klase sa tao dinhi, mga Roman soldiers. Ragtag, stinking, drunken, redneck Roman soldiers. Why did the God that created this world allow a crowd of Jewish religious and political Pharisees to declare His precious Son to be a criminal and a hypocrite? So, mga pangutana nga daghan kayo sa panguna-una sa tao o nganong naingon ani. And why did the Creator of the universe permit His only begotten Son to be mocked, whipped, and stripped naked, while a handmade, jagged spike crown of thorns was thrust upon His head? No, grabe kung atong tan-awon nining simana sikat ni mga salida nga The Passion of Christ, no? Sikat ni siya karon nga mga salida, The Life of Christ. Na po isa ka series, I think The Chosen, The Chosen ang title na, or Chosen, nakalimot ko sa titulo. Sikat po na siya nga series, no? About the life of Christ. Mo na sikat karon. And then why did the architect and designer of all existence allow His Son to be crucified on an old rugged cross beside two thieves? No, kung atong tan-awon diha, nganong diha man gyud sa taliwala sa duha ka mga kriminal, no, gisusama o
o gikauban si Ginoong Hesus aron siya pagapaantuson o i-crucify sa gitawag mao nga cross nga kining mga tawhana kay sayang wala og siyang tuo mga kriminal man nga klase sa mga tawo nganong diha gid siya giapil na kini nga mga tawo mga sinners kung ang tan-awon. But whether we like it or not, si Kristo nahimo siyang kasalanan tungod sa atong mga kasalanan. Nay tinuod diha. Because of our sins, si Kristo ang miangkon ana, that is why gi-crucify siya in between kung imong tan-awon diha sa duha ka mga kriminal pud nga mga tao. Sa daghang kay mga pangutana nga ato makita nini, but I believe the only reason ining klase sa mga pangutana, it is because God so loved the world, that's why He gave His only begotten Son. That is the only reason nga makita sa Biblia. Ining nga klase mga pangutana, nganong ang amahan, langit mong amahan, makagahom nga Dios iyang gialaw nga iyang anak mag-antos ito sa krus Kalbaryo, maagi kailangan makita di ang rason. It is because sa iyang paghigugma sa mga katawhan diri sa kalibutan. But there's a real question ining kabuntagon nga atong tagaagpagtagad as we tackle this subject. The truth about the crucified Christ. Si Kristo nag-antos na, humana tapos na niyang giantusan. Humana siyang gilansang sa krus, natapos na niya. But the real question today is that why do we still preach Christ and Him crucified? Yes, tapos na ni Kristo, gilansang siya sa krus, niantos niya sa krus, pero anong hangtod karon nagpadayon pa kita sa pagwali nining klase sa mensahe nga si Kristo gilansang gipaantos dito sa krus sa Kalbaryo as what we have read in verse number 23. Ingon siya Apostle Paul, but we preach Christ crucified. Even though unto the Jews a stumbling block and unto the Greeks foolishness. Nganong padayon kita nga nagawali niini nga klase sa mensahe kaya nga si Kristo nag-antos or gipaantos dito sa krus sa Kalbaryo. Nganong atong gipadayon na nga bisan pa man tinuod na kini nga klase sa mensahe a stumbling block to the Jewish people and a foolishness to the Gentile people. Nganong ato nang gipadayon? And then in fact ato makita din ha ingon si Apostle Paul, for I determined not to know anything among you save Jesus Christ and Him crucified. That's the question in kabuntagon. Why do we still preach Christ and Him crucified? Anong ato nang gipadayon nga klase sa mensahe for a long time ato nang makita nga si Kristo ni ato sa krus sa Kalbaryo, ni antos siya dito, nagpalansang siya sa krus sa Kalbaryo, giulat niya iyang dugo. Og hangtod kanon ining kapanahonan atong gipadayon sa ang maong nga mensahe. Ngano man na siya? Nay upat ka rason kung pagtagad ining kabuntagon. Ginapadayon nato pagwali ang maong nga mensahe because okay, number one ato makita diha because there is a person called holy. Doon ay personalidad na atong gitawag nga holy. In other words, God is a holy God. Tungod kay doon ay balaan nga Dios. And I believe a wicked man cannot fellowship with the holy God. Muna ato nang gipadayon og wali tungod kay ang tawo nga dautan dili siya makahimo sa pakig-ambit, pakig-fellowship sa balaan nga Dios. Layo kayo. Ang Dios ug ang tawo perti kalayo. That is why kinahanglan natong iwali ang mao nga mensahe nga si Kristo nag-antos sa krus Kalbaryo
Kay ang tao man, dili man maka-fellowship sa balaan nga Dios. That's the reason why there is a mediator between God and man. So, nining kabuntagon, si Kristo di ay, the crucified Christ, nahimo siyang mediator between God and man. In the book of 1 Timothy. 1 Timothy 2, verse number 5 to verse number 6. It says, "For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus." So, resulted rin, the man Christ Jesus. Kung imong tanong to sa Pikas, he is not man. Rin, the man Christ Jesus. So, kung imong tanong, duha ka dual personality ang naa sa pagkatao ni Kristo, na say 100% nga pagkatao, na po say 100% ga pagka-Diyos sa sulod diya. So, nining kabuntagon, as a mediator, he is a man. At makita, the man Christ Jesus. Verse number 6, who gave himself a ransom for all, to be testified in due time. So, nga nung ato ni siyang gipadayon, we are testifying about the truth about the crucified Christ. Kana siya, ingon sa pulong sa Ginoo, it is just in due time. Hubo ra na siya nga panahon. In due time. Ato na siyang gipadayon tungod kay ang church age period wa pa matapos. The word, ang kanang word nga due time, wala pa na nahuman. Till the rapture comes, di mundang taugwali, kay wala na dalis kalibutan. So yun sa Biblia, siya ang mediator. Tigpataliwala gikan sa Dios o sa tao. Yan naman, ang tao kaaway sa balaan nga Dios. Ang dautan nga tao kaaway sa balaan nga Dios. So di siya kaduol sa Dios mismo. That is why kinahanglan nga na ay magpataliwala, o ang magpataliwala niya na si Kristo Jesus ang iyang kamatayon dito sa cross sa Kalbaryo, kanang ingon niya for verse number 6, who gave himself a ransom. Asa niya gihatag iyang kinabuyas a ransom dito sa cross sa Kalbaryo when he was crucified dito sa cross sa Kalbaryo. Mauna siya ang gitawag a ransom for all. Ingon ang pulong sa Ginoo. And then ato makita din na siya ang tigpa taliwala sa tao o sa Dios. Nga naman, luoy kayo ang tao kung magpabilin siyang kaaway sa Dios. Nga naman, kung ang tao magpabilin siyang kaaway sa Dios, tanawan ni dinhi ang kapungot sa Dios magpabilin diha kaniya. In the book of John chapter 3, verse 36, iyon ang pulong sa Ginoo diha. It says, he that believeth on the Son, the Lord Jesus Christ, in siya, hath everlasting life. And he that believeth not the Son shall not see life. Unsay sumpay sa tapusan nga praise, but the wrath of God abideth on him. Kung ang tao dili siya mapasiguli sa Dios, yan ang pulong sa Ginoo, ang kapungot sa Ginoo magpabilin diha kaniya according sa John 3:36. That is why kinahanglan ta og magpataliwala kanato si Kristo Jesus, kay siya ang magpasiuli sa tao ngadto sa Dios, dili ang relihiyon. Regardless unsay imong relihiyon ining kabuntagon, bisan pa man tunod ang relihiyon is re means again, legion means to tie. Ang relihiyon dili makapahibalik sa Dios, bisag mao nay terminong gigamit, mo na nga termino ang gigamit for the purpose of reconciling people to God. Religion. But religion is not a way, is not the method nga ang tao mapasig-uli nga to sa Dios. Ang pinaka pamaagi nga ang tao mapasig-uli sa Dios is walay lain diha sa kamatayon nga gihimo ni Kristo Jesus. A ransom for all. Yun siya ang nagpataliwala between God and man, the man Christ Jesus. Yun ang pulong sa Dios. And then ato makita diha, not only there's a mediator between God and man. Secondly, diha ito makita, there is a ministry. Una diha ito makita, mediator.
Mm. Ikaduha, doon ay gitwag ministry of reconciliation. Kini mediator between God and men. Now, ministry of reconciliation. Now, karon nga inaa si Kristo tapos na iyang gihimo as a mediator between God and men, pinagis iyang kamatayon dito sa krus sa Kalbaryo as verse number 6 atong gibasa ganina. Now, karon nga naa na may mga tao nga napasig-uli sa Dios, kining mga tao kita nga napasig-uli ngadto sa Dios not because of our religion, but because of what Christ did on the cross, sa iyang dugo nga iyang giula sa krus sa Kalbaryo, napasig-uli kita ngadto sa Dios. This is now our time nga mahimong maging atong sundon or kining gitawag buhaton ang ministry nga gihatag siguro sa atong kinabuhi, ministry of reconciliation. Asa ito makita? 2 Corinthians chapter 5 verse number 19 and 20. 2 Corinthians 5 verse number 19. It says, at verse number 18, it says, and all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ. So, we were reconciled back to God by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation. Now, we were reconciled, ang Dios mihatag kanato og ministry of reconciliation. Ato ng trabaho karon because si Kristo gihuman niya ang trabaho, ang kamatayon niya sa krus dito sa krus Kalbaryo, muna iyang pamaagi sa pagpataliwala niya sa Dios ug sa tao. Tapos na niyang gihimo, our ministry, our part is atuan na karon, atong parte. What is that? Ministry of reconciliation. Muna siya diha. Verse number 19. To wit, that God was in Christ reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. So verse number 18, given to us the ministry of reconciliation. That is why in verse number 20, naging ambassador kita. Ambassador for Christ. Ang atong trabaho, pagsulti sa tao, be ye reconciled to God. Pagpahibalik sa tao ngadto sa Dios. Kasi ako na yung kasulti kung ang tao dili siya mahibalik ngadto sa Ginoo, even though naa siya relihiyon, naa siya religion, ngayon tag tinuod ko ning relihiyon na dili na sa relihiyon ngayon kag tinuod. Ang importante diha nakasabot ka sa unsay gihimo ni Kristo sa krus Kalbaryo kay wa ni sa relihiyon. Di ka mahibalik ngadto sa Ginoo kung relihiyon imong basihan. Balik ka lang nga to sa Ginoo kung imong basihan ang gihimo ni Kristo Jesus as a mediator. He gave himself a ransom. Naging crucified Christ siya. That is why humanaan kang Kristo atong trabaho karon. Ang Dios mihatag kanatog ministry of reconciliation. Ang atong trabaho, ang pagsulti sa mga tao, be ye reconciled to God. Sa unsang pagi, pinagis kamatayon ni Kristo Jesus dito sa krus Kalbaryo. There's no other way. Wala laing pamaagi. Kamatayon lang ni Kristo Jesus sa krus Kalbaryo. Ang iyang pag-ula dito sa iyang dugo sa krus sa Kalbaryo. Muna ito makita din Unang rason nga nung atong kanunay giwali ang kamatuoran mahitungod sa pagsakripisyo ni Kristo Jesus ug nganong ato lang gipadayon hangtod karon sa pagwali. Unang rason, it is because there's a person nga atong gitawag dunay personalidad nga gitawag balaan o walain ang Dios. Balaan nga Dios, ang tao nga makasasala dili makaduol sa Dios. Kinahanglan siya mediator, and then now is our time mag-involve sa ministry of reconciliation. Now, ikaduhang rason atong makita dinhi. Number 2. Not only because there's a person called holy. Number 2 atong makita diha because there is a people o a race
na ay race, people, called hopeless. Kay dunay mga tao nga gitawag hopeless. Kita nga mga tao, apart from what Christ did on the cross, kung ipalayo kita diha sa unsay gihimo ni Kristo sa cross sa Kalbaryo, hopeless kita. Hopeless ang tao. O makasasala ang tao. That is why, ato ni siyang kanunay giwali, ay daghan pang mga tao or naay mga katawhan, dunay usa ka race, from Adam, the descendants of Adam, ang iyang mga kaliwatan, hangtod karon makasasala. Kay ingon sa Biblia, tungod kang Adam, ang kasalanan, misulod, diri sa kalibutan. Asa na ito na makita? In the book of Romans chapter 5, and in verse number 12, ingon diha ang pulong sa Ginoo. Romans chapter 5, verse number 12. It says, wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. So tungod nining usa ka tawo, amoy sinugdanan sa tao sa kalibutan nga mo sa Adam. Pero dili si Adam biya ang nakauna kasala, but the responsibility na aman kang Adam, so si Adam ang nahimong accountable. Sa leadership man God, ang accountability wala dito sa mga tao, ang accountability naa sa leader. That is why dili si Eve ang giingon diha nga tungod kang Eve. It is Adam ang gimension sa Biblia. Wherefore as by one man sin entered into the world. Was that Adam? And death by sin. And so death passed upon all men, for that all have sinned. That is why ang tao, ang kaliwatan ni Adam, hopeless. Hopeless ang tao. Kung imo siyang ipalayo sa unsay gihimo ni Kristo Jesus sa krus sa Kalbaryo, kung di mo siya ipakita diha, hopeless ang tao. Without the crucified Christ, without the blood of Christ, walay mahimo ang tao. Maningon sa pulong sa Ginoo, ato ni siyang ipadayon sa pagwali hangtod matapos ang church age period. Nga naman, this is the only hope for the hopeless people. Ato makita din ha. Hopeless ang tao, katong tan-awon. You are hopeless regardless of your religion. I should say, nanin kabuntagon, bisag naa pa kay relihiyon ining kabuntagon, o pinakasikat pa ang relihiyon nga imuhang diha ka nag-affiliate, o diha ka naging member. Bisag una sa panakadako imong relihiyon ining kabuntagon, hopeless ka atubangan sa Dios. Nga naman, daghang mga tao din sulti sa Biblia. Matthew chapter 7, ato ni gi-quote at milabay, pero ato i-quote pag-usab. Matthew chapter 7, verse number 21 to 23, ingon ang pulong sa Ginoo dinha. Verse number 21, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Many will say to me in that day, many, yung siya, many, dili kay few, many. Kung iyo pa nang basahon din ha sa verse 13 and 14, daghan gyapon, yun siya din ha sa verse 13 and 14, enter ye in at the straight gate, for wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat. So nining kabuntagon, ang dalan padulong sa impyerno, lapad, luag, iyon siya, daghan ang mga taong nagpadulong diha. In other words, gamay rang makaadtog langit. Imong tagaag mensahe about the crucified Christ, that the blood of Christ is the only way to save people, adi maminaw ni ana. Ano man, ay naami relihiyon, ay ang gitudlo sa among relihiyon nga maning kamot ni, maghimo imig maing binuhatan, magpabautismo mi, magsunod mi sa napulo ka sugo, manay gisulti sa among relihiyon. Forget all those kanang mga accolades imong giisulti. Mga nindot na siya. Walay la sayop diha, pero kung mo na imong basihan para matug langit, dili na siya mao nga naman.
ang sulti sa Biblia, ang pinakapamaagi lang ang maadto ang tao sa langit is by trusting, by having faith or trusting the blood of Christ. Wala na ilain diha. But kini mga tawhana, ingon sa Biblia, dagahan ang mga tao maadto sa impierno, verse number 22 at tusog basa. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name, and in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works? And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Mao ni ang pinakasakit nga madunggan sa tao someday. Mao ni siya nga pulong ang pinakasakit sa igdulungog sa tao nga iyang madunggan. Pag ingon ni Kristo, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Ye that work iniquity, ba diyan ang nagprophesy in thy name? Work iniquity, ba diyan ang cast out devils in the name of Christ? Work of iniquity, ba diyan ang gitawag og in thy name done many wonderful works? Iniquity, ba diyan na siya? Iniquity na atubangan sa Ginoo. Kay mao na imong gisaligan sa imong kaluwasan. Abi nimo ang kaluwasan pinaagi sa mga wonderful works? No. Ang kaluwasan is by trusting the shed blood, the death, burial, and resurrection of Christ, the gospel in short. Mura na ipamaagi sa kaluwasan. Pero musalig ka sa gitong mga wonderful works. I'm sorry to tell you, you will one of those nga niingon, many that go in the wrath. Iyon ang pulong sa Ginoo. So, regardless of your religion, daghang mga tao doon ay reliyon. Kini daw naman yung mga reliyon. Di man sila tao nga walay reliyon. Ang mga reliyoso rin nga mga tao. Can you imagine? Prophesied in thy name. So, yato pa, nagkanta-kanta po ni mga praises in the name of Jesus Christ. In the name of the Lord. Nagkanta po ni mga praises in the name of the Lord. Pero ang pinaka-pait ginha, kay ang ilang gisaligan, ang unsay ilang ginabuhat. Can you imagine kung imong tanawon ang verse number 22? Kung sa ilang gipanghinambog, many will say to me in that day. Kung sa gipanghinambog nila, works. Binuhatan. Nga naman, kung sa isulti nila, have we not prophesied in thy name? What is that? Work. And in thy name have cast out devils? Work. And in thy name done many wonderful works? Work. Trabaho, binuhatan sa tao, di makapaadtog langit. Ang gihimo lang ni Kristo sa krus Kalbaryo ang makapaadto sa tao, ang kalag sa tao sa langit. Wala na ilaing pamaagi diha. Only what Jesus did on the cross ang makadala sa kalag sa tao, padulong sa langit. Dili kining mga binuhatan. Atong tan-awon na sa atong ikatulo karon nga point ay sub-point diha. Hopeless ang tao. You are hopeless regardless of your religion. Bisag pila pa ka reliyon sudlan imong kalibutan. Pila pa ka reliyon imong sudlan, magpabautismo ka sa tubig, sunod ka sa mga tanang reliyon, kay gusto lang kang makawatog kaluwasan. Dili ka makaadtog langit niya ng pasis pamaagi. Then you are hopeless regardless of your riches. Bisan pagpila ka milyon imong bahandi sa kalibutan, or niabot ka, you are a billionaire, you are a trillionaire, or name all of those ner sa katapusan. Dili na mo ipamaagi nga ang tao moadto sa langit. Nga naman, ingon sa Biblia in the book of Psalms 49, tanaw sa Psalms 49. Psalms 49 verse number 6 to 9, imong makita din ha. Ang kamatuoran nga gisulti sa pulong sa Ginoo, verse number 6 to verse number 10 insa diha. They that trust in their wealth and boast themselves in the multitude of their riches. Mataong pa siya garbuhon. Nga, napayuban nga, magpahilom-hilom ra nga dili dato, pero in realidad, prati ka dato. Napayuban nga, ipakita lang sa mga tao nga, mara gini mong balay, patinbati adiri, pero pag-abot sa mga dokumento, daghana man property di ay. Na yung mga nga mga tao, pero napayubang mga tao nga, po yung mga tao nga, they boast sa ilahang gitawag multitude of the riches. So, pero isa verse number 7,
bisan pag magpasigarbo ka, magpasiatab ka niya ng imong diyan ang daghan imong bahandi siya, none of them can buy any means, none of them can by any means redeem his brother nor give to God a ransom for him. Wala. Imong riches, yung sa Biblia, wala na mahimo. Ang buot pasabot niya na, bisan pagkapila ka magbayad dito sa leader sa iyong simbahan para ampuan ang imuhang patay, di na maluwas bisag unsaon. Kay di na mo ipamaagis kaluwasan nga magbayad ka dito, ang mga special pa na imong bayaran dito para ra gyud na sa iya intended para sa imong igsuon, di gina siya maluwas nga naman ingon sa Biblia walay bisan pag tanang bahandi imong ihatag sa imong leader sa simbahan. O dito, Mr. Leader, ampuy akong igsuon, ampuy akong ginikanan, ampuy akong sa panahon, ampuy akong anak. Ihatag nimo tanang kabtangan nimo tanang bahandi nimo. Yun siya, wala, dili na kapalit, dili na ka-redeem. Bisag isa lang kaigsuon nimo di ka-redeem. Verse number 8, for the redemption of their soul is precious, and it ceaseth forever. Unsam di ang redemption nato di ay? Ang redemption sa Biblia, nga gitawag, ang tao ma-redeem lang siya, ang tao ma-redeem lang siya, pinaagi sa unsay gihimo ni Kristo Jesus dito sa Krus Kalbaryo. The precious blood of Christ. Mo na giingon sa Biblia, ang redemption nga atong nabatunan, the precious blood of Christ. Kung atong tanawon din tanawa ang Christ, ang gitawag diri, precious, yan ang gitawag sa Biblia, precious ang atong redemption. It is because 1 Peter chapter 1. 1 Peter chapter 1, verse number 18. 1 Peter chapter 1, verse number 18 to verse number 19. It says, for as much as you know that you were not redeemed with corruptible things, including your silver, gold, that means your riches. Imong bahandi, yun siya. From your vain conversation received by tradition from your fathers. Kaya mo din tradition sa mga katigulangan, sa ilang mga ginikanan, sa mga hidden, mga Gentile people. Mo na ilang trabaho ga, mag-offer di butang, ay para ma-redeem ang ilang kalag sa iyang isuon. Mo na trabaho nila sa una. Pero siya dili na siya mo ipamagi. Unsa day kanang gitawag precious. Verse 19, but with the precious blood of Christ, as a lamb without blemish and without spot. So unsa lay makaredeem sa tao, wa gilain gisulti sa Biblia ang atong gibasa nining kabuntagon. It's all about the precious blood of Jesus Christ. Wala na gilain diha nga atong makita. This is the only way, the only method nga ang tao ma-redeem ang iyahang kalag. So maras itong gibasa ganiya sa gitawag Psalms. Balikan ito sa mga ditong Psalms 49. Psalms 49 verse number 8, for the redemption of their soul is precious. Why is precious? It is because of the blood of Christ, the precious blood of Christ. And it ceaseth forever. Verse number 9, that he should still live forever and not see corruption. Gusto kang maluwas, magpabilin kang buhi sa kahangturan, insya, o dili makita corruption, dawata ang gitawag pag-redeem, ang pagbayad ni Kristo, nga mao ang iyang dugo, nga iyang giwala sa Krus Kalbaryo, kung di mo na saligan, di mo na tuuhan, di mo na mabatunan ng klase sa redemption. Verse number 10, for he seeth that wise men die, likewise the fool and the brutish person perish, and leave their wealth to others. Ang mahimo lang sa imong bandi, igo ra gid ng talikdan diri sa kalibutan. Tanan, wise men man, brutish, foolish yung mga tao, kung mga matay, igo ra gid nilang talikdan ang ilang bahandi. Wa gi ilang madala ni ana. Bisag unsa pa sila ka trillionaire diri sa kalibutan. So you're hopeless regardless of your religion. You're hopeless regardless of your riches. And then later siya tumita, you are hopeless regardless of your righteousness. Bisag unsa pa na katarong imong gibuhat. Hopeless na kung kanang imong pagkamatarong mo imong gibasihan. Hopeless na nga naman ang pagkamatarong sa tao dili makaluwas sa
dili makaluwas sa kalag sa tao. Titus 3 verse number 5. It says, not by works of righteousness which we have done. Klaro sa Biblia, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost, which He shed on us abundantly through Jesus Christ, our Savior. So ato makita din ha, ang imong pagkamatarong, yung sa Biblia, dili makaluwas sa imuhang kalag. Kung ato pang basahon ng Isaiah, yung sa Biblia, ang imong pagkamatarong, tanan nimong pagkamatarong, aghimo Diyos kalibutan, atubangan sa Ginoo. It is just like filthy rags. So rin kabutagon, tulo ka butang under niya na, hopeless ka. Kung ang imong basihan religion, hopeless ka kung imong basihan imong riches, hopeless ka kung imong basihan imong righteousness. Hopeless ka. Pero kung imong basihan is the redemption of Christ, doon na kay paglaom. Muni atong paglaom, the redemption of Christ, the ransom of Christ. Muni ang kabayaran. Ransom gani kabayaran. Redemption kabayaran. No. Pagluwas ka na to. And ato makita din number 3 nga atong tagapagtagad. Not only because there's a person called holy, and that is God, there's a people, a race called hopeless. Hopeless nga klase ng mga tao. And then thirdly, ito makita diha, because nanang padayon ta sa pagwali, they crucified Christ. Because there is a place called hell. Hangtod karon nagpadayon tagwali because dunay lugar nga gituwag impyerno, kalayo. Kung natong i-discuss ang about sa hell, pertin taas ni siya nga mensahe. Pero ang pinaka-nindot diha, God doesn't want anybody to go in this place called hell. That is why nagpadayon ta sa pagwali in social media, natay ministry sa social media, online ministry, kay naay mga tao nga taas og panahon sa online, sa social media, ato ni siyang gina-discuss. Ato ni siyang gina-share, nga naman, dili ta gusto nga ang mga tao moadto sa impyerno. Sama nga ang Dios dili gusto nga ang tao moadto sa impyerno. But if they want it, kung sila gid ang gusto moadto sa impyerno, wala tay mahimo din ha. But at least si Kristo mahimog something para sa ila, we do something para sa ila, wala tay mahimo din. Pero natong tagaagpagtagad, ato ning ginahimo, it is because dunay lugar nga gitawag og impyerno. Now, if they reject the gift of God, which is eternal life through the shed blood of Jesus Christ, so they will suffer the eternal torment of hell and the lake of fire forever and ever. Now, what is ato makita the purpose of hell? Unang ato makita sa place called hell, kung sa may purpose sa impyerno. Unang-una, hell was created primarily for Satan. Ang purpose sa impyerno, anong gihimo siya sa Dios, primarily para kang Satanas, para sa demonyo, and his fallen angels or demons, as a place of punishment and eternal separation from God. This is based on biblical passages such as Matthew chapter 25 verse 41. So kung doon ay relihiyon nga mayon nga awa, may impyerno, di matinood ng impyerno. Si Kristo nag-mention aning nga lugar of 10 times. In many cases sa Bible,
Dimension ni Kristo Jesus. Matthew chapter 25 verse 41. Ano diha? Unsay katuyuan nganong dunay impierno? Matthew chapter 25 verse number 41, it says, "Then shall he say unto them on the left hand," actually this is a reference for the judgment of the nation, pero ang atong ikuha diri nga thought is there's a place called hell. And what is the purpose of hell? It said, "Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels." Ano unsa man everlasting fire? This emphasizes that hell was originally created for the devil and his angels, not for humanity. But those who reject the blood atonement of Christ will also face judgment. Dili ni siya para unta sa tao, para ni sa yawa o para sa iyang mga demonyo. Pero naay mga tao nga mo reject sa gitog blood atonement of Christ, they will also face judgment. Now in Luke 16 verse number 23, yung makita diya, this is the story of Lazarus and the rich man. They said, kuan man ni kining gitawag og sa itong nila na parable man ni, no? It's not a parable. Kay ang parable walay taong gigamit diya. Walay ngalan sa tao ang parable. This is a true story nga gigamit ni Kristo Jesus to give warning sa mga taong walay panahon diha sa Dios. In the book of Luke 16, no, 16, verse number 23, muna siya ang torment nga itong makita din. Unsa ang torment nga itong mabasa? O ang hell, gitawag. Verse number 23, "And in hell he left up his eyes, being torment." So, klaro sa itong gibasa diha nga ang lugar, o daghan pa sa passages sa Biblia nga ang impyerno kalayo. Unquenchable fire, o doon na pa'y undying worm. Ang makita diya sa impyerno. Hell is the place where the lost souls of men and women go to await their day, in which they will stand before God and be judged for their sins and be given the opportunity to explain to the God of the universe why they rejected His Son and the free gift of salvation through the shed blood of Jesus Christ on the cross of Calvary. Why did they reject the free pardon from everlasting damnation? So, mo-explain sila. So, ang impyerno nga gitawag, duha ka lugar. Kining isa, kining dinhi, hell, fire. Sa time ni Jesus Christ, Old Testament period, mo ni siya hellfire dinhi. Ang kalayo din na. Kining isa dinhi, gitawag di siya Abraham's bosom. Abraham's bosom. Ayaw sila nga ang Abraham's bosom. O man dinhi ang Abraham's bosom. Duha ang pangalan diha, Abraham's bosom or either paradise. No? Gisulti na ni Kristo Jesus. Dinhi ang gitawag og sa tawag ito basta kalipay ni dinhi or peace. And in the midst of that, dahil gitawag great gulf fix. Ingon si Abraham, gusto ning taong dato nga moadto didto. Pero siya nga di na pwede nga naman ay great gulf fix nga nagulang na to. Ang kinsa man diha nga gusto mo anhi dinhi dili makaanhi. Kami nga taga dinhi di pud makaanha diha kanay nagulang kanato. Great gulf fix ang gitawag. So, naa sila. Pero magkit-anay sila. Magkailhanay sila. Nga naman si Abraham, si taong dato nakailaman nga kang Lazarus. Dito man si Lazarus sa Abraham's bosom. So muna ang panahon
Old Testament period. Pero nausab na sa diyang si Kristo na banhaw. Kay kining lugar sa gitawag Abraham subusom iyang gidala sa langit. So bakante na ni nga lugar. Wala na taong naadiya karon, wala na naadiya. Either part na siya sa hellfire as hell enlarged itself in sa Bible. Now, natay mga verse na daghang bersikulo sa Biblia. But mo na pinaka-purpose sa hell. Para sa kay Satanas o sa iyang demonyo, pero ma-appeal ang mga tao nga nag-reject sa gi-offer sa Ginoo nga pardon, which is blood atonement, gihimo ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. Gitagaan na sila kay gayunan ang tao ang musalig sa unsay gihimo ni Kristo pero ilang gi-reject ang gihimo ni Kristo sa krus sa Kalbaryo. So kining hellfire, kining impyerno nga gitawag, it is just a temporary place kini. Because one day kining mga tao dinhi kuhaon ni sila. I-resurrect ni sila pagkatapos sa millennium. The people nga naa sa impyerno, they will be resurrected after sa millennium. That's gitawag sa Biblia second resurrection. I-empty sa Ginoo, pero ang isulti sa Biblia, ang hell, itambog siya sa iyang final destination. Ano sa iyang final destiny? Lake of fire. Asan ito mabasa? Revelation 20, verse number 13. Revelation 20, verse number 13. Yung sa isulti pulong sa Ginoo. And the sea gave up the dead, which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them. But sabot, they will be resurrected, delivered up sa ilang mga patay nga naa diya sa ilang lugar. Og yun siya, and death and hell delivered up the dead which were in them, and they were judged every man according to their works. So they will be judged. Dito sa gitawag white throne judgment, mga gitawag white throne judgment din eh. Ya gani atong judgment akong giingon is a judgment of the nation din ito after tribulation. Pero ang ato judgment seat of Christ after sa rapture. So managlahi nga judgment sa Biblia. Judgment seat of Christ is exclusively for believers. Judgment of the nation is judgment for the Gentile nations after tribulation. Great white throne judgment is the final judgment na makita sa Biblia, and that is for, I believe, naapo na siya partly saved and partly unsaved, because katong mga unsaved sa gikan sa creation padulong sa millennium manggawas to sila. Pero partly diha naay mga saved. Ano man na may mga tao nga gikan dinhi sa gikan sa millennium, buhi sila nga nakasurvive sa tribulation period, buhi sila padulong dinha. So they will be judged. If their names were written in the book of life, so di sila matug impyerno. Pero katong mga taong di makitaan kaplagan sa libros kinabuhi, they will be judged according sa gitawag by their works. Nganong works? Kay dito sila sa lake of fire. Buta na atong gina-emphasize ng lake of fire, dili parehas ang punishment, dili parehas ang degree sa gitawag og heat sa lake of fire. Mo nang gitawag sa Biblia lake of fire, kay ngano man dili parehas, pero og lake diri sa tuwa lake of water, dili man parehas ang degree sa coldness sa tubig nga naa diha sa gitawag og lake of water. Mao po na sa gitawag lake of fire. Dili parehas ang degree sa iyang heat, sa iyang kainiton. That is why kinahanglan silang i-judge according to their works. Kung asa ka, kung gamay-gamay ra imong gamay-gamay ra sala sa tao, ay dito kas daplin. Ang false prophet ug ang yawa dito tunga sa
lake of fire. So maayong diha, pag abot sa verse 14, and death and hell, siya diha, were cast into the lake of fire. So, kining impyerno, temporary ni siya. Ang pinaka-final nga judgment is lake of fire. Muna yung sa Biblia. Kung saan na, dito sa after millennium. Muna yung sa Biblia. So, muna yung purpose sa impyerno. Murag ang impyerno, isa ka gitawag og presuhan ba? Presuhan lang siya. Where the criminals or all the lost souls throughout history are kept until their court date when they will stand before the judge and be sentenced to death in the lake of fire. So, mura siya ang picture nining ka sa mga tao, murag ang impyerno usa lang ka presuhan. In fact, yung sa Biblia, it is a prison. Presuhan, gisulti na sa Biblia. Prison niya, prison, presuhan. They are kept sa gitawag until the day nga mubarog sila sa husgado. Munay termino diha nga ato makita. Men and women have already been judged the moment they chose not to believe the Savior. Ang tao, diri sa kalibutan, judged na siya. The moment either iyang gipili nga di mo tuo sa gihimo ni Kristo or iyang gituohan ang gihimo ni Kristo sa krus Kalbaryo, he or she was already been judged. Ang dito na lang, pag-atubang nila is dili para asa man ka sa langit, dili man ang dito sa white throne judgment, dili aron ang tao dito sa taon malangit siya o dili. Ang judgment sa mga unbelievers dito dapita sa gitog great white throne judgment is asa kang dapita nga parte sa lake of fire. Mo na judgment sa great white throne judgment. Dili aron inon nga asa man malangit siya o dili. Dito lang sa taon kung asa siya dapit nga parte sa lake of fire. Mo na judgment dito. Kaya kita, we are already judged, our destiny has already been ruled or judged. Gisuto na sa Ginoo. Naihibaluan na sa Ginoo kung asa ka napita mo adto. Kung nining ka buntagon while you are still alive, kung imong pilion nga dili mo salig sa unsay gihimo ni Kristo Jesus sa krus Kalbaryo, kay mosalig gyud ka sa imong relihiyon, mosalig gyud ka sa imong riches, mosalig gyud ka sa imong righteousness ingon sa Biblia, aw imo nang gipili apadulong ka sa impyerno. Kay di man na mo'y pamaagi. Ang pamaagi is redemption through the blood of Christ. Wala na ilain. Mura ang pamaagi. So diri pa lang daan sa kalibutan, buhi pa lang kang daan, settled na ang imong destiny. Settled na ang imong destiny. That is why ining kabuntagon, kung naalunggan nimo ning mensahe is pili ang pagsalig sa dugo ni Kristo Jesus nga iyang giula sa krus Kalbaryo kay moray bugtong kabayaran sa silot sa atong mga kasalanan nga mao ang kamatayon dito sa impyerno. So that's the purpose nganong dunay impyerno, para sa punishment sa gitawag og sa yawa sa iyang mga demons o sa mga taong nag-reject sa gospel, the blood-stained gospel of Christ. And then number 2, ito makita din not only there is the purpose of hell, but also the pain of hell. Unsa may ikahatag kasakit sa impyerno sa tao. Atong gibasa ganiha, dito sa impyerno, unending torment na siya. Once you are in that place, there's no return. Wala na pagbag-os destinasyon nimo. Forever and ever na nga torment sa tao once ang tao madto sa impyerno. Wala na kabaguhan. There's no second chance. Why second chance? Once ang tao madto sa impyerno. Ang second chance sa gihatag sa ginastong kinabuhi is while we are still alive. While we are in this life, second chances, many chances every day while you are still alive, kada adlaw, maunay mga chance nga gihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi aron ka maminaw, makasabot ug mutuo ka sa unsay gihimo ni Kristo Jesus sa Kalbaryo. But if you choose and then if you reject that message, kung ato makita da, kung imo nang
isalikway ng mensahe. Ha? Kay naminaw yung kas mensahe nga relihiyon ragid ang makaluwas, ako ra yung riches ang makaluwas, ako ra yung righteousness ang makaluwas. Mo nay pait kayo sa imong kinabuhi. Pinakapait nga nahitabo sa imong kinabuhi. Painful. Manatong gibasa ganiha, and in hell he left up his eyes being in torments. Kana kaklase. Pag-torments. Diri gadis kalibutan gibawal gay nang pag-torment sa katao. Kanang mga kasabutan ni ana about sa mga human rights violation. Kasabutan ni ana naman bawal ang pag-torment diri sa kalibutan kay grabe na. Ang dunay katungod nga mo torment sa tao Dios lang. O kana nga torments dito sa impyerno sa linaw nga itong linaw nga kalayo ang pinaka-final. Unending. Di basta-basta. Sa pasulti niya in verse number 24. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me. Kaila siya ni Abraham. So I guess kining tuhana he was a Jewish person. Usa ni siya ka Hudiyo. Nga naman, kaila sing Abraham, Father Abraham, have mercy on me and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. Nagbugal-bugal ba ang taong dato sa diyang niingon siya, Father Abraham, have mercy on me? It is a serious wish. Seryoso ang maong pagpanghangyo niya nga tuking Abraham. Have mercy on me. But the sad thing is that in that place called hell, there's no mercy. Why kaluoy nga makita diha? Kaluoy sa Dios. Why kaluoy sa Dios nga makita diha ng lugar? Always purely torments ang mabati sa tao. Mana importante kayo nining kabuntagon nga luwas ka, sigurado ka nga luwas. Ug nganong naluwas ka tungod sa gihimo ni Kristo Jesus sa krus Kalbaryo, walay laing pamaagi ni ana. Kay kundi ka luwas nining kabuntagon mga tao, mga viewers ato, luwas nining kabuntagon. Mag-antos ka diha sa walay katapusan diha kalayo sa impyerno. Munang ang ato ang gipangita, be ye reconciled. That's our ministry of reconciliation. Sa paisulti diha. Ang buot pasabot diha, there are souls that are burning in the fires of hell at this moment. Paingon niya, Father Abraham, have mercy on me, for I am tormented in this flame. Buot pasabot. Dunay mga kalag nga anang lugar karon sa impyerno nga ginasunog sa kalayo karong mga panahon na. Mga tao nga dunay relihiyon, mga tao nga bahandianon, mga tao nga honorable, mga tao nga mga ganon diri sa kalibutan tuas impyerno nag-antos sa ning panahon na, Lord, have mercy on me. Kanaw na nagapangayog kaluoy sa Ginoo. Para walay kaluoy nga magpakita ang Dios ditong lugar. Mo ang pinaka-solusyon sa Ginoo. He allowed His only Son to be nailed to a cross and to shed His blood. He allowed Calvary to take place because of the torments of hell and the lake of fire. Mo na pinaka-solusyon sa Ginoo. Why laing solusyon? Kay kung naapay solusyon ang tao para sa kaluwasan sa iyang kalag, di na niya kinahanglan ihatag pa iyang anak dito sa krus Kalbaryo. Di na siya kinahanglan nga muantos pa dito sa krus Kalbaryo, mamatay sa krus, ilansang sa krus, dughangon dito sa krus, i-shed niya iyang dugo dito sa krus sa Kalbaryo. Di na niya kinahanglan buhaton pa kung doon na laylaing solusyon ang tao para ang tao makalingkawas sa pag-adtog impyerno. Di na unta si Kristo maadto pa niya ng lugar na. But because ang Dios nakasayod o nakakita siya, nasayod siya nga walay laing paagi aron ang tao dal-o nako sa langit. That's why iyang gihatag ang iyang bugtong anak aron mag-antos dito sa krus Kalbaryo. That's why we continue to preach Christ crucified. Kung naay mga tao, doon ay mga grupo nga muundang nagwali ni ana. Kung naa po mga tao ang nakasud kani kay nagwali ani pero gidungag-dungagan. Munay pait kaayo sa
daghang kayong mga panahon karon usay makalingla, makasalaag sa tao. Nagwali about sa crucifixion of Christ, pero dagdagan pod, dungagan pod sa ilang mahimo. Dili na siya mao. Di na siya pure nga gospel. And the population of hell, ato makita din ha, kinsa man mga tao nga tuwa dito. Hell is populated by wicked people. Hell is populated by gangsters, by mobsters, by killers, by rapists, by child molesters, and by filth of this world throughout history. Maning makita ng mga tao dito. Hell is populated by wealthy people. Not only these wicked people, but also these wealthy people. Ato makita. Hell's population consists of people like kings, presidents, noblemen, and rich people, along with policemen, firemen, doctors, priests, pastors, attorneys, engineers, all professionals, athletes, celebrities, and ordinary people. Mauni mga tao ang tuwa dito. Those who reject the atonement, the blood atonement of Christ, mauni mga tao nga tuwa sa impyerno. Hell is populated by washless people, means unclean. Washless means unwashed, unclean, dirty, describing something or someone that has not been clean. Hell is full of people who refuse to be washed by the blood of Christ. Unsaved mothers and dads, sisters and brothers, grandmas and grandpas, tuas impyerno nining kabuntagon. Because ang pangutana sa atong alawiton, what can wash away my sins? Nothing. Nothing but the blood of Jesus. Wa nagwilaing makahinlo pa sa atong kalawasan except ang dugo lang ni Kristo Jesus nga iyang giula sa krus sa Kalbaryo. If you refuse the free gift of salvation through the death, burial, and resurrection of Jesus Christ, then your destination has already been determined. Ining kabuntagon, kung imong pilion ang pag-refuse sa gihimo ni Kristo sa krus Kalbaryo nga iyang giula iyang dugo, namatay, gilubong, nabanhaw siya. Now, imong destination, imo nang nahibaluan na nimo imong destination kung asa ka padulong. Katapusan. Kaupat. Anong nagpadayon ta sa pagwali about Christ and Him crucified? Number 4, because there is a paradise called heaven. Second Corinthians chapter 12. Okay, 2 Corinthians chapter 12, verse number 1 to verse number 4. It says, "It is not expedient for me, doubtless no glory, to glory. I will come to visions and revelations of the Lord. I knew a man in Christ above 14 years ago. Whether in the body, I cannot tell, or whether out of the body, I cannot tell, God knoweth. Such an one caught up to the third heaven." So, asa padulong ang mga tao? To the third heaven. There's a first heaven, there's a second heaven, and there's a third heaven, the abode of God. Ingon siya diya, verse number 3, "And I knew such a man, whether in the body or out of the body, I cannot tell, God knoweth." Verse 4, "How that he was caught up into paradise and heard unspeakable words, which it is not lawful for a man to utter." So, unsa nga lugar iyang describe? Paradise. Asa siya dapitan ni adto? Third heaven. So, there's a place, there's a paradise, o nga gitawag siya langit. Paraiso. So, when we think about paradise, kanindot, no? Kung yung anak nga lugar, paradise. O, naikanta ng paraiso. So, meaning, it is a place,
kana bang free from sorrow, free from pain, free from worry, free from sickness. Sa mga lugar ang gitawag paradise. O gitawag sa atong Biblia, paradise, the third heaven. O ditong dapita, atong makita din ha, Revelation 21. Verse number 1, it says, "And I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea." In verse number 4, back to sa verse number 4, "And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away." Asa na dapit? Sa new heaven and new earth. Sa Biblia, this is the place nga ang Ginoo sa maong lugar kapag sa Dios atong kinabuhi, wala na ipag sa isulti niya una, wala na kamatayon, wala na kagulanan tungod sa mga balatian nga na experience sa Diyos kalibutan, wala na paghilak, wala na pain nga iyang gitawag. Usa ka lugar nga didto lang nato makaplagan sa gitawag og paraiso, third heaven, the abode of God, pinaka-perfect nga lugar, paradise, ug didto ang atoang puntarya. Para lang sa mga tao nining kabuntagon nga gipilit nila ang pagsalig sa giula ni Kristo nga dugo niya dito sa krus Kalbaryo. Para sa mga tao nga tuo sa kitawag kamatayon niya dito sa krus Kalbaryo, din gilubong siya, nabanhaw siya human sa tulo ka adlaw. Ang tao ibutang sa iyang pagsalig sa unsay gihimo ni Kristo sa krus Kalbaryo, sigurado siya mamuabot man siya ang kamatayon, dala siya sa kitawag rapture, ang iyang pagapuntahan mao ang lugar sa paraiso nga gi-describe sa Biblia, third heaven. Usa ka lugar nga diin itawag og puloy-anan sa Dios. In other words, makig-uban kitag puyo, kauban ang Dios.